balik tayo dun sa tanong, malaki ba ang sahod ng nasa aviation career? To tell you honestly, hindi. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ayan, vlog muna tayo habang nagpapalamig. Ang init nandito sa Saudi. At naglakad tayo ng medyo malayo kanina. Layo ng parking na nakuha ko eh. Kaya palamig muna tayo bago umuwi. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Nat Pelicano, Flight Dispatcher Nat. Isa po akong flight dispatcher dito sa Saudi Arabia. And dati po akong piloto. Dati po akong merong private pilot license. At hindi na natin na ituloy into commercial pilot license dahil sa financial trouble. Kaya yung iba ko pong content, kung napapansin niyo, ay patungkol din sa mga pagpipiloto. Kasi meron din tayong experience sa pagsisimula hanggang sa gitna, no? At yung mga naging kaklase naman natin ay mga successful ng piloto sa airlines. So kahit paano ay may share akong information sa inyo pagdating sa pagpipiloto, kahit na hindi po ako piloto. So ang vlog ngayong hapon ay para sa lahat, ano? Para sa lahat ito, kahit hindi mga magpipiloto, para ito sa mga gustong pumasok sa aviation. So maraming nagtatanong sa akin, at importante nga din naman yung tanong na ito, no? Malaki ba ang salary ng mga nagtatrabaho sa aviation? Siyempre, importanteng tanong yan para sa mga curious, syempre, at sa mga interesadong pumasok sa industriya na ito. So yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Bago ko simulan yung napakahalagang tanong na yan, kwento ko po sa inyo kung paano ako nagdesisyon na pasukin itong aviation career, kahit na that time ay kumikita naman ako ng malaki-laki na rin. So nabanggit ko po ko sa inyo kanina na naging private pilot license holder. So nakapag-log tayo ng around 100 hours na rin yata yun, base doon sa aircraft logbook ko, no. Nga lang hindi na natapos at kailangan kong i-cut short yung aking pag-aaral sa college dahil di rin naman ako makakagraduate dahil hindi ko nga na-kompleto yung oras. So nag-drop ako sa college. Then after that, naghanap na ako ng trabaho. So kahit na bago ako mag-drop ng college, nagtatrabaho na ako noon sa McDo as service crew. So alam naman natin na yung service crew na salary ay syempre hindi mataas yun. Ang naalala ko nga noon, ang sahod ko yata sa isang kinsenas ay 2,000 pesos. Kumbaga masaya na ako, nakaka 4,000 ako noon. Tapos yun, so sa isang buwan, let's say 6,000 pesos, no? Dahil nga naman syempre part-time lang ako noon, parang 6 hours per day lang, ganyan. So after ko mag-drop sa college, nag-try na ako at napasok naman sa call center. Kasi prior to McDo naman, gusto ko nang pumasok sa call center noon. Kasi that time, 2007, boom na boom ang call center industry. At ito talaga yung trabaho na malaki yung sahod that time. So yun nga, pagkatapos ko mag-drop out, nag-call center ako sa Makati. I'm earning around 20,000 per month that time. Minsan umabot din ng 30 pag nasipag mag OT, saka syempre yung mga night differential, mga bonuses. So habang nasa call center ako, 3 years din ako noon, nandun pa rin yung kagustuhan ko na makagraduate syempre ng college. Kaya bumalik din ako sa ka-college. Bumalik ako sa PATS 2009. And then
hanggang sa makagraduate ako 2011, nasa call center pa rin ako. So graduate ako 2011, I'm still earning 20 to 30,000 a month sa call center. Dumating ang opportunity sa Philippine Airlines as flight dispatcher assistant. Ang sahod ng flight dispatcher assistant that time, kung di ako nagkakamali, 16 per month. So halos nangalahati, di ba? Halos nangalahati yung sahod na makukuha ko as flight dispatcher assistant kumpara dun sa kinikita ko as call center. But still, kinuha ko pa rin. Bakit? Passion ko talaga eh. Gusto ko talaga yung eroplano. Hindi man ako natuloy maging piloto, pero alam ko na itong flight dispatcher career will bring me closer sa kung ano ang buhay ng mga piloto. At hindi naman ako nagkamali. So doing this flight dispatching for 14 years now. So I get to see up close kung ano yung buhay ng mga piloto, dahil sila rin naman yung madalas kong nakakasalamuha. Hindi ko man maipalipad ng sarili yung eroplano, pero ako naman yung nagpaplano ng flights nila. So sa akin sila nagre-rely to give them the best flight plan for that flight. So balik tayo dun sa tanong, malaki ba ang sahod ng nasa aviation career? To tell you honestly, hindi. Lalo na sa umpisa. Kumpara natin sa mga career na available sa inyong after graduation, mababa talaga ang bigayan sa aviation. May napanood nga akong TikTok or video noon, yung tinatanong yung mga parang nasa college, how much salary do you expect after graduation? So yung mga sagot ng mga Gen Z, I expect 40,000, 60,000, meron pa nga 80,000. Malayo dun kapag aviation career. I'm not sure why, pero ito yung realidad. Kaya kung ikaw ay papasok sa industriyang ito na ang unang reason mo to get here in the first place is money o salary, 99% hindi ka magtatagal. Kasi mafo-frustrate ka, ka-questionin mo yung sarili mo ng maraming beses. Bakit ba ako nasa lugar na ito? Bakit ba ako effort pumasok araw-araw, makipagsiksikan sa commute, magbilad sa araw, tumayo ng 8 to 10 hours a day, tapos ito lang sa sahuring ko. So madali ka mababurn out kapag yun ang una mong iisipin, yung salary. I know I'm not making sense, kasi nga kaya naman tayo nagtatrabaho para kumita, hindi ba? I'm just sharing you the reality na lalo na ngayon, syempre yung mga prices ng cost of living ngayon is higher compared to what I've experienced before. So mahirap talaga. Mababa na nga yung sahod. Napaka-ilap. Parang ang kukonti ng opportunity. Walang masyadong direct job opportunity to become a flight dispatcher, to become an aircraft mechanic, to become an avionics technician. Kahit sa pagiging flight attendant hindi rin ganun kadami o kadaling makapasok, lalo na pagpapiloto. Biruin mo, nagtapos ka ng college, tinapos mo yung flight training mo, meron kang 200 hours. That is still not enough to get you an airline job. You'll need at least 500 hours. So para maka-ipon ng ganong maraming oras, kailangan mong magtrabaho sa general aviation o kaya sa pagiging flight instructor sa flight school. Even that positions, napakahirap ding kumuha ng trabaho, lalo na mga aero engineering graduate. So isa rin yan sa mga hinaing ng mga graduates ng course na ito. Mahirap makahanap ng trabaho. So hindi lang aero engineer, lahat ng aviation professionals ang hirap makapasok sa umpisa. Kapag naman nakapasok ka na at nakakuha ka ng proper and qualifying experience, doon mo palang mararanasan yung sinasabi nilang malaki ang sahod sa aviation.
but that will come to you, what, 5 years or more after you graduate. At sad to say, pero sa abroad talaga achievable yung ganitong kalaking sahod na babalitaan nyo sa media, sa mga kaibigan nyo, sa mga nanay nyo. So yun, that's the reality, no, dito sa pagkakaroon ng aviation career. Passion first. Papasok ka sa industriyang ito dahil gustong gusto mo, hindi ka gaanong tumitingin sa kung ano yung sasahurin mo. So you are willing to grind for that 2 to 3 years experience para makaalis sa bansa. Hindi ko alam kung paano ang mangyayari 5 years from now. Hopefully magiging maganda ang aviation sector sa Pilipinas, kasabay ng mga pagbubukas ng mga airports natin, lalo na dyan sa Bulacan. It will open more doors for the aviation sector, and I hope kasabay doon yung pagtaas ng salary, pagtaas ng quality of life ng mga aviators natin. But for now, ito yung aking masasabi pagdating sa salary ng isang nasa aviation industry. So I hope na makatulong ito sa iyo sa pagdidesisyon mo kung gusto mo ba talagang pumasok sa industriya na ito. Ganun lang talaga. Lahat ng nasa aviation ay dumadaan sa hirap sa umpisa. Pero umpisa lang yan. Sipagan lang, tiyagain lang, kunin lahat ng available opportunity that will come to you. Huwag maging maarte. Sa umpisa, yes lang ng yes. Alam ko, very prone to exploitation ito, but wala ganun talaga I hope I'm wrong na meron ng better solution for this. But yun yung na-experience ko, and that's what I'm sharing with you. So yun lang po, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Maraming salamat din po sa inyong pagsuporta sa panonood ng mga content ko across all platforms. Sana po follow nyo din ako sa Facebook on this page, sa Instagram on this page, sa YouTube on this page, at syempre sa TikTok. Ito po yung TikTok page ko. So maraming salamat po sa inyong panonood. Comment nyo po dito sa video na ito yung inyong mga tanong, yung mga suggestions, ang inyong mga reactions, at sasagutin ko po lahat ng iyan. Muli po, ako po si Flight Dispatcher Nat. Maraming salamat sa panonood. Safe flight.